ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, dapat naamoy mo to eh. Kaya sabi nga nila, siya yung may pasimuno, di ba? Pero kung wala siyang alam sa anomalya ng family, di ba dapat ikaw ang nangunang magpa-imbestiga dyan? Ikaw ang nangunang magpa-imbestiga sa ginawa ng family at ni Michael Yang. Nako. Ikatabi mo lang si Michael Yang. Oo nga. Diba? Paano kakasuhan kung sakali, di ba? Attorney? Ang dami kasing mga kayubi, maraming mga kaalyado ni Pangulong Duterte talaga na medyo namayagpag. Oo. Hindi ko na nasasabing illegal o legal. Nandiyan si Dennis Uy. Dami. Diba? Yung ano ngayon yung nangyayari sa iba? Benta na ngayon. So, paano na inaiwang utang? Diba? Michael Yang. Sinabi niya, okay lang magnegosyo, wala siyang magagawa. Negosyante. But that's not the it should not be a reason that would come from the president. Yes. So you should protect the interests of your country, of the Filipinos. Mas parang ang dating, mas pinoprotection mo yung interest ng isang negosyante na Chinese, gusto sumali. Ano magagawa natin? Businessman Which is pwede naman government to. Pwede naman government. Especially, di ba, pandemic Mabilisan sabi mo. Ba't dadaan ka pa kay family? Dumiretso na kayo doon sa DOH. Diretso na agad doon sa government ng kung saan kayo bibili. Sa China o di sa China. Di ba? O di ngayon, Attorney Claire, ayan na. Unti-unti na. Sabi nga nila, nadidinig natin lagi si Senator tuloy, na-promote na no? Si Sir Ted Filon. Moderate your greed. Diba? Wala. Ito sabi nga ni Maylin, no? Walang kabusugan. Grabe yung no? Diba? Attorney Claire, nakakapanghinayang. Ngayon, nasaan si Michael Yang, diba? Nasaan na ba yun ngayon? Nawawala. May isa pang anomalya. Yung nakuha na maraming, illegal na droga, partner. Sa isa sa mga bodega na sila yung may-ari. Empire 999. Nako. Nasa na yun? Wala na yata. Diba? Yun. Ay, diba? nako, Attorney Claire. Di ngayon, paano yan? Oo, diba? Unti-unti nang nagkakakantahan. Oo, nangangamoy-ngamoy na. Okay, so ito pa. Mga kayubi, meron pang isang kumanta. Anong klaseng tugtog ng kanta niyan, Attorney Claire? Sige. Eto. Pero grabe yun, That was a time of pandemic, mga kayubi. Grabe, Attorney, no? Parang maisip mo pa palang mapaglaruan, pera, no? Ang ganun, buhay. Parang hindi kasi nanghihinayang, samantala ang daming nagutom. Grabe. Diba? Para bang, okay lang, kasi okay naman, napagbigyan naman yung mga businessmen. Kaya maraming Attorney Claire, nagkapera, di ba? Actually, ito yun para bang parang ito yung mas gusto nilang magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. Kasi mas kumikita sila sa pagganitong klaseng sitwasyon. Kumbaga, yung opportunity, Sinamantala nila. Sinamantala. Yun, sinamantala. Na lalo na hindi naman tayo makakatutol. Bakit? Nasa bahay lang tayo Si lockdown. Magsuot ka ng face shield. Pagpunta mo ng sasakyan, may face mask. May multa ka. Hindi ka pwedeng sumakay. Hindi ka pwedeng... Diba, kaya ang laking debate tungkol sa face shield kung kinakailangan pa yung face shield at that time. Hindi na nga makahingay dahil dun, di ba? Tapos magkano dati yun? Ang mahal-mahal. Tapos later, naging 10 piso na lang. Ang unang-una kong bilhin nun at tuwa-tuwa pa ako dahil may face shield. 100. 135? Oo, that time. Yung first time nun. Yung una? Pero nung mga bada, 10 piso na lang. Attorney, sa bangketa, ang dami na mo. Diba? O sabihin man nila na nandun yung law of supply and demand. Oo. Pero ganun ba talaga? Kailangan. Kung hindi naman kailangan, bakit kailangan yung bilhin? Ang importante doon yung face mask Saka, ganun ba talaga kamahal dapat ang bawat isa? Diba? Laki, no? Ang diferensya. Ang inaano kasi nila, kinakatwiran nila, nagkaubusan. Pero ito, supply and demand. May mga Pilipino partner. At that time, nadinig ko, parang na-news din to May mga Filipino nag-invest. Filipino-made. Nag-invest para sa face mask. Kasi kailangan diba? Necessity talaga yun that time. Na nag-invest, pero hindi sila pinansin. Kasi parang ang dating is parang, sige mga Pinoy, gawa tayo, ganyan, gawa kayo, tignan natin. Hindi. Tapos after that, sa iba bumili. Sa ibang bansa. Diba?
Kaya naiwas sa ere. Sige, kung sino man yung mga Pinoy nag-invest dito at nagagawa ng sarili yung face mask, mag-message lang kayo sa amin dito. Kasi yun yung nadinig ko talaga eh. Naiwan sa ere yung mga Pinoy na manufacturer. Hindi naging prioridad, Attorney Claire. Hindi. Kasi bakit? Mas masarap bumili doon sa hindi ka ikakanta eh. Kasi sa Pinoy, pag nakitang overpriced ka, baka kanta ka pa. Oo. Delikado ka, di ba? Kasi ma-BBIR yun eh. Yun lang, may hahabol sa'yo. Okay. Ay, partner. Eto na. Attorney. Oo, ano yan, Attorney Claire. Eto na. Ito partner. Ito kumanta rin. Alam mo ba? Hindi ko nabigay sa'yo, partner. Pero medyo, baka hindi lang masyado nadidig. Alam niyo ba mga kayubi, na 10 sa mga tao dito sa Pilipinas, parang 8 o 7 ang galing sa Bangko Sentral. Ang may pinakamalaking sahod. Bangko Sentral. Umaabot sila, especially mga monetary board. Umaabot Magkano isang buwan? 25 million a year. So magkano yun? Siyempre, may iba-iba pa yun. Buwan? May mga iba-iba pang alawan siguro yun, partner. Kung alam ko lang, sana, no? Oo. Ano, kung alam mo na, ako nagtrabaho. Di ako mag-radio announcer. Oo nga, no? Sabi ko, di ba, mas maganda maging financial expert ka, consultant ka. Oo. Tapos pasok ka sa Bangko Sentral. Oo, diba? Sarap nun. Pero, dahil nga matataas ang sweldo, 25 million a year. Hindi mo pag-iisipan ng anumang anomalya. Pero meron pala. Ganon, Attorney Claire. At kumanta rin. Aba, ang dami kumakanta, Attorney. Meron silang mga ghost employees. Hindi nakalista, nasa payroll, pero hindi pumapasok. At sumusweldo. Sumusweldo. Wow. Di ba mga kayubi, alam natin na kapag hindi pumapasok at nagmo-moonlighting, dapat hindi sumusweldo kasi malaki tong anomalya. Di ba mga ganyan nga na? Nako At partner, 2 monetary board pa ang sinasabing nagba-back up sa ganitong klaseng ghost sila employees. Di umano. So, nasa ano yan? Partner. Bangko Sentral ito, Attorney Claire. At ang sinabi nga, partner, binanggit, na yung nagba-back up daw dito na 2 miyembro ng monetary board appointees ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte na naman. Sige. Ito ay ang binanggit, partner, ha? Laki, ha? Anita Linda Aquino at si Tolentino. Yun. Partner. Ang mga pangalan na lumabas, Attorney. Yun ang lumabas. Pero iniimbestigahan po, baka naman mali. Siyempre, imbestigahan muna, di ba? Pero yun nga, partner. Pero ang tanong, bakit parang hindi masyadong interesado sa ganito? Kasi nag-meeting to, may meeting, hindi nga umattend to si parang nag-online lang eh. Yung pinaka-governor, si Governor Eli Remolona Jr. So para ba, anong nangyayari? Anong ganap? Bakit hindi nyo tututukan? Diba, kalaki-laki na sweldo nyo dyan, nasasabit pa kayo sa anomalya. Mga usapin ng ghost. Kasi kung hindi pa po ito na blind item, hindi pa po ito na balita, nagkaroon ng ugong-ugong po't mga bulong-bulungan dito, hindi pa po maglalabas ng anunsyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas. And then, mga kapatid, ang sinasabi nila, nagsimula daw po ang investigasyon nila dito sa balitang ito nung pang nagdaang taon, Oktober, November, December, January, February, March, April, May. 8 buwan bago sila naglabas ng impormasyon. At pagkatapos, yung impormasyon medyo bitin pa. Wala pa hong transparency as in. Ano bang aking tinutukoy dito? Kasi po, meron pong usapin ng ghost employees sa loob ng Monetary Board under Bangko Sentral ng Pilipinas. Ghost employees.
Ibig sabihin, hindi naman daw ho napasok sa trabaho kumukubra ng sweldo. Sino ho sangkot dito? Sa anunsyo po ng Bangko Sentral, hindi sila nagbigay ng mga pangalan. Pero ho, may mga bali-balita na doon sa sinasabing 2 daw miyembro ng Monetary Board. Diba? Ang dali ng pera, no, Attorney Claire? Oo nga, diba? Para bang, saan niya pa ba yan ilalagay? Siguro meron silang gustong bigyan ng tao, bigyan ng benepisyo kahit na hindi pumapasok sa BSP. Huwag naman masyadong abuso. Nakikita nyo, dyan pa naman sa may BSP. Di ba malapit ito sa Ross Boulevard? Ross Boulevard, Cultural pagbaba Center. nyo pa lang dyan, mga taga-BSP, pagbaba nyo dyan, dami-dami na mamalimbas dyan. Oo. Samantalang kayo, sagana sa pera. Harrison Plaza yan, Attorney Claire. Diba? Dami-dami dyan. Diba? Yun lang, partner. Yun lang. Nako. Yun lang ang isa pang anomalya galing sa BSP. So, sabi nga, moderate your greed. Diba? So, yung mga bumaback up sa mga ghost employees, di ba paano yan, Attorney? Sino ang mag-ano yan? Mag-iimbestiga yan, Attorney Claire? part sila ng government. Di ombudsman. Ombudsman din. Nako. Diba? Dapat ito, yung pinaka-governor, gawa ka na ng aksyon. O alam mo ba to at hinahayaan mo? I hope hindi. Diba? So, pera ito ng taong bayan, Attorney Claire. Magkano sinusweldo noon, partner? Oo. Magkano sinusweldo ng ghost employees ninyo? Naku, yun pa ang tanong dyan ngayon. Grabe, usapang pera. Ang laking mga pera niyan, Attorney Claire. Yes. Hanggang bukas po, ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.